to first announce the resignation of Secretary Babe Singson or Commissioner Singson effective December 15, 2025, but could be extended to December 31. Dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson nagbitiw sa Independent Commission for Infrastructure. Dating Senador Ramon Bong Revilla at 10 pang individual pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Ang nangyayari kasi is walang coordinated na effort, no? Ang mga LGU, ang national government, ang MMDA, ang private sector, kanya-kanya ang tirada, no? Kanya-kanya ang ginagawa. Posibleng naging problema kaya lumala ang mga pagbaha, natukoy ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Hindi gaya ng dati, masakit lang, no? Kailangan may makita ang ating manakay na kagandahan naman sa serbisyo. Land Transportation Franchising and Regulatory Board may nais matiyak bago aksyonan ang mga petisyon para sa panibagong pagtaas ng pasahe. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isa na namang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ang nagbitiw ngayong araw. Ito ay si dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Babes Singson. Ang impormasyon ay kinumpirma mismo ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ngayong hapon. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ang naging dahilan ng pagbibitiw ni Commissioner Singson ayon sa ICI? Monica June, ayon kay Justice Reyes, ilan sa mga dahilan na ibinigay ni Commissioner Babe Singson sa kanyang resignation ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan maging sa kanyang personal na seguridad. Inanunsyo ngayong araw ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ang pagbibitiw sa pwesto o resignation ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Ipinaliwanag ni Justice Reyes na epektibo ito sa December 15 ngayong taon, ngunit maaaring lumawig pa hanggang sa katapusan ng taon. I would like to first announce the resignation of Secretary Babe Singson or Commissioner Singson effective December 15, 2025, but could be extended to December 31. We mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on this aging body. Dagdag ni Justice Reyes, hindi na rin aniya sanay o nahihirapan ng mag-adjust sa pang-araw-araw na pamumuhay ang nagbitiw na si Commissioner Singson. At sa inaasahang pag-alis niya sa komisyon, hindi pa napag-uusapan o wala pa anilang nakatakdang pumalit sa kanya. Dagdag ni ICI Chairperson na mananatili itong bakante hanggat walang itinatalaga ang palasyo na uupo sa may iwang posisyon. We have not thought of that. We've been very busy, so we have not thought of that. Anyway, it's not my concern. That is the recommendation of the President. So I don't know who it be. Ngayon ay inaantay na lang din ni Commissioner Singson ang pagtanggap ng Malacanang sa kanyang resignation. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng independent body sa kontrobersyal na flood control projects. Tiniyak ni Justice Reyes na hindi maapektuhan ng kanilang trabaho. Ito ay sa kabila ng biglaang pag-alis sa pwesto ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Singson. Hindi naman po, we can continue
we can continue investigative work on table basis, not hearing basis. Bago pa ang resignation ni Singson, naunang nagbitiw o umalis na rin sa ICI si dating ICI Special Advisor at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong noong Setyembre. Ngunit sa kabila nito, naniniwala pa rin ang ICI na tuloy-tuloy ang rekomendasyon nila sa Office of the Ombudsman kaya hindi dapat mawala ang tiwala sa kanila ng publiko. With our filings, we have been filing almost against everybody already. I think that's enough trust that we are building on for the Filipino people. Monica, June, bago yung announcement ni Justice Reyes kaninang hapon kaugnay nga rito sa resignation ni Commissioner Babe Singson ay humarap kaninang umaga sa tanggapan ng ICI sina Pasig City Lone District Representative Roman Romulo maging si Bulacan 1st District Danny Domingo at parehong naaprobahan yung kanilang hiling sa ICI na executive session. At sa mga susunod na araw o ngayong linggo, inaasahan na haharap sa pagdinig ng ICI naman si Presidential Senate House Majority Leader Representative Sandro Marcos maging si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. At ayan yung mga ilan sa antabayanan natin dito sa Independent Commission for Infrastructure. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jed Neresina. Ikinalungkot ni Baguio City Mayor at dating ICI Special Advisor Benjamin Magalong ang pagbibitiw ni Rogelio Babe Singson bilang chairman ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Mayor Magalong, hindi niya pa alam ang dahilan ng resignation ni Singson. Ngunit, nanghihinayang siya sa kapasidad at competence ng dating DPWH Chief. Intense at stress sa trabaho ang sinabing dahilan ng pagbibitiw ni Singson na magiging epektibo sa December 15. Kasi po bakit? Alam ko anong reason, pero nalulungkot ka. Nasasayangan kayo, sir? Sayang. Kasi talagang very competent sana siya. Naghihintay pa ng court order ang Department of Foreign Affairs hinggil sa pagkansela ng pasaporte ni resigned Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa DFA, sa ilalim ng new passport law, maaari lamang nilang kanselahin ang pasaporte ng sinuman kapag may natanggap na silang kautusan mula sa korte. Tiniyak naman ng ahensya na sa oras na matanggap nila ito ay agad nilang ipatutupad ang kanilang mandato. Binigyan din ng DFA na tumutulong sila sa paghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng legal na proseso at hindi sa anumang political considerations. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng mga barangay na unang tumutugon sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang tularan at gayahin ang lahat ng ipinapakitang magandang pamamahala at inisyatibo ng ilang barangay na nagdudulot ng positibong reaksyon mula sa komunidad. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kapag malinaw ang proseso ng pamahalaan, lumalakas ang tiwala ng ating mga kababayan. Kung may pananagutan, tumataas ang respeto ng mamamayan. At tuwing inuuna natin ang kapakanan ng taong bayan, sumusunod ang pag-unlad ng ating inang bayan. Maaaring bumalik at lumakas ang tiwala ng publiko sa mga namamahala sa gobyerno. Ito ay kung may naipapakitang malinaw na proseso ang pamahalaan at paninindigan nito ang kanyang pananagutan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pagkilala sa mga natatanging inisyatibo ng barangay sa 2025 Galing Pook Awards sa Malacanang kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat gayahin ng ibang lokal na pamahalaan ang ipinapakita ng ilang barangay na nagpatupad ng mga hakbang na nagbunga ng magandang resulta sa komunidad. Ito ang kulturang nais nating ipalaganap sa pamahalaan. Ganito ang serbisyo publika na dapat ramdam ng pamayanan, tapat, bukas at may direksyon. Let us strive to continue to replicate the success of these barangay initiatives on a national scale.
learning what works and strengthening the systems that uphold efficiency, participation, and transparency in government. Kabilang sa kinilala ng Pangulo ang Barangay Blue Ridge sa Quezon City na naghanda ng mga residente para sa lindol. Gayun din ang Urban Gardens at ang palit bote para sa tinapay project ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Ayon kay Pangulong Marcos, pinatunayan ng mga barangay na ito na hindi hadlang ang kakulangan ng pondo upang hindi makapagpatupad ng mga magagandang programa o proyekto. Hindi madaling gumawa ng mga programa lalo na kung limitado ang pondo. Kulang ang tauhan at marami pang mga ibang pangangailangan ang komunidad. Ngunit, pinatunayan ninyo na posible naman ang mahusay na pamamahala kapag malinaw ang layunin ng proyekto at tapat ang proseso sa pagpapatupad nito. Ayon sa Pangulo, iba-iba man ang programa, iisa ang mensahe na kapag tinutugunan ang pangangailangan ng tao, nagbubunga ito ng magandang pagbabago. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkatuwang nanilinis ng Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan ng San Juan ang drainage sa isang bahagi ng lungsod, kasabay ng aktibidad na pagtanto o natukoy ni DPWH Secretary Vince Dizon ang posibleng naging problema, kaya hindi gaanong ramdam ng taong bayan ang epekto ng ginagawang mga programa kontra baha. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang nangyayari kasi is walang coordinated na effort, no? Ang mga LGU, ang national government, ang MMDA, ang private sector, kanya-kanya ang tirada, no? Kanya-kanya ang ginagawa. Walang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga local government unit, national government, maging ang mga private sector para sa mga flood control project. Iyan ang nakikitang dahilan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kaya hindi maramdaman ang epekto ng mga programa kontra baha. Ayon sa kalihim, kung may koordinasyon ang mga sangay ng pamahalaan at sama-sama ang pagsisikap, mas mararamdaman ng taong bayan ang resulta nito. Ang problema kasi sa ganitong klaseng mga operasyon is kung magkakanya-kanya ka, yung epekto maliit. Kasi kung tingi-tingi yung trabaho, kunyari, magilinis ngayon ng San Juan ng isang linggo, 2 linggo, tapos wala namang suporta sa national government, hindi matutuloy-tuloy yun. Kanina, pinangunahan ng DPWH at lokal na pamahalaan ng San Juan ang pagtatanggal ng mga obstruction at bara sa drainage system sa San Venancio Street, Barangay San Perfecto, San Juan City. Si Aling Margie, maluha-luha habang ginigiba ang kanilang bahay na sagabal sa mismong daluyan ng tubig. Nalulungkot po kami kasi po ginigiba na siya, tsaka nanghihinayang din po kami kasi dyan na po talaga kami lumaki ng mga pinsan ko po, ganun po. Bagamat tanggap nila ang paggiba sa kanilang bahay at kusa ng lumikas, ngunit hindi pa rin anya maiwasang maging emosyonal, lalo na't dito na siya ipinanganak sa lugar, nagkamalay hanggang tumanda. Kasi po binabaha po kasi yung barangay namin para po masolusyonan po yung pagbaha dito. Nag-voluntary nilang po kami na umalis po pero binigyan naman po kami ni Mayor ng pabahay po na titiran po naman samantala po. Opo, kaya po napayak po ako, pero napayak po ako na malungkot na masaya po. Binigyan naman sila ng maayos at mas maalwan na lilipatan habang isinasaayos ang housing project na permanente nilang matitirhan. Bukod dito, ang kanal, silted na ng putik at barado ng samut-saring basura, nilinis na rin. Ganito ang karaniwang makikita sa mga baradong kanal dito sa Metro Manila. Mga plastic bottles, styro cup, plastic at samut-saring debris. Nakuha itong tambak na basura na ito sa isang bahagi lamang ng kanal na nagiging dahilan sa mabagal na daloy ng tubig palabas ng San Juan River. Isa po sa natitirang mga lugar sa San Juan na talagang grabe ang pagbabaha at pag dito, pag konting ulan lamang talagang mabilis tumaas ang tubig. Once ma-clear yung structure na yan,
yung tubig ba na dating nag-iipon dito sa San Perfecto, aagos na ba siya papuntang F. Manalo? Ang F. Manalo po ay ang kalye ng San Juan na parating binabaha dahil yan po ang lowest point of San Juan, katabi na ho yan ng San Juan River. Sa susunod na taon, plano ring maglagay ng DPWH at LGU ng pumping station sa lugar para tuluyang maibsan ang baha. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lamang sa San Juan ang ganitong problema, kundi sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Makita nyo naman. And itong nakikita nyo ngayon dito sa San Juan, ganito sa halos lahat ng mga major drainages natin sa Metro Manila. So, isa sa mga rason kung bakit mabilis tayo nagbabaha ngayon, nakikita nyo ngayon, tinan nyo naman yan. Nakikita nyo hindi umaagos yung tubig, no? So pagka konting ulan lang dito, talaga magbabaha. Ito nakikita natin sa buong Metro Manila. Pero sabi ni Mayor Zamora, kahit anong hakbang ang gawin ng pamahalaan, kung puro basura ang makikita sa mga daluyan ng tubig, ay babalik at babalik lamang ang problema. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nararapat na may kaakibat na pagganda sa serbisyo ng mga transport group ang hiling ng mga ito na pagtaas sa presyo ng pamasahe. Samantala, sinabi naman ng ilang transport group na kulang pa rin ang nasa 3 pisong bawas sa presyo ng kada litro ng diesel na ipinatupad ng mga oil company kahapon. Ito ang balita ni Benedict Samson. But what we'd like to do, ito ng instruction sa atin, service base, means to say, kung akit natin ang pamasahe, hindi gaya ng dati, basta akit lang, no? Kailangan may makita ang ating manakay na kagandahan naman sa serbisyo. Dapat may kaakibat na improvement sa serbisyo ang taas pasahe. Ito ang sinabi ni Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II patungkol sa usapin ng pagkakaroon ng fare increase sa mga pampublikong sasakyan tulad ng jeepney. Ayon sa LTFRB, nararapat na masuklian ng mga driver at operator na magandang serbisyo ang pagpapatupad ng fare increase. Kaya may terminal ka, yung waiting area, so lahat yan pag-uusapan natin. Masalo na, marami tayong grupo na nag-consolidate na pagsanay ng jeepney, no? So we'd like to go one step level, no? Ayusin yung kanilang pagtakbo, ayusin yung kanilang rota, pagandahin ng kanilang kita, para sa ganun, hindi lang para mabayaran nila yung kanilang utang, but more importantly, papaganda nila yung kanilang serbisyo. Dagdag pa ng LTFRB, bagamat may nauna na silang rekomendasyon, nagkakaroon pa rin nila ng pagbabago rito dahil sa paggalaw ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Matagal na ho namin pinasa yan. Yun lang nga, nag-readjust tayo kahapon dahil nga sa 3 pisong bagsak ng ating crudo, no? And as I said, no, kung cost recovery lang, madali lang i-compute yan. But now we're doing one step higher, yung performance-based na kung ito ang hihingin nating performance sa ating mga mananakay, ano naman ang pamasahe na karapat-dapat para sa kanila. Samantala, para naman sa jeepney driver na sina Armando Datu at Juanito Batad, naglalaro sana sa 700 hanggang 1,000 pesos ang kita nila sa isang araw. Ngunit ang kita na para sana sa pamilya ay nababawasan, lalo kapag mayroong sira ang minamaneho nilang jeep. Sa kabila nito, nakahanda naman silang sumunod sa ipinapanukala ng LTFRB. Improvement sa serbisyo na, okay, pwede naman, basta ayusin nga yung mga jeep namin para mapiturahan, baguhin din kasi sila din ang hindi ka rin nila i-restore pagka pagka may makita silang hindi maganda sa sakyan mo i-reject ka na nila, kaya wala ka rin, sunod na lang sa kanila. Kailangan maganda yung sasakyan, gulong, ayos, mga chassis para makasakay ng maayos yung pasahero. Hiling naman ni Pasang Mazda President Obet Martin, muling mapagkalooban na ang mga jeepney driver ng fuel subsidy. Na wag na yung $80 per barrel. Kung ang halaga, bigyan na kami ng fuel subsidy. Pagkat sa ngayon, magkano? Hindi tayo naabot ng $80 per barrel. Hindi namin ma-enjoy itong fuel subsidy na ito. Although may budget para rito, pero yun nga, iniintay ma-hit yung
amount of $80 per barrel para ma-enjoy namin ang fuel subsidy. Para naman kay Piston National President Modi Floranda, dapat kasabay ng rollback sa produktong petrolyo ay bumaba na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya't maliit yung sinasabi nilang 290 na rollback. Bagamat makikita natin, makakatulong, makakatulong yan sa mga driver at mga operator. At kung lalo na, makakatulong yan sa ating mga mamaya, kung ikasalansabay na pagbaba din ng mga pangunahing mga bilihin at serbisyo sa ating mga mamamayan. Pero kung walang magaganap na pagbaba ng mga bilihin, ay walang halos sa yung rollback. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Target ng Department of Energy o DOE na mabigyan ng 100% discount sa kuryente ang lahat ng kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa ilalim ng Lifeline Rate Program. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layo nitong tulungan ang mga pamilyang hirap sa bayarin lalo na ngayong holiday season, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bagong guidelines, otomatikong makatatanggap ng full discount ang 4Ps beneficiaries na may konsumo na hindi lalampas sa 50 kWh kada buwan. Nilinaw rin ng DOE na kahit hindi nakapangalan sa kanila ang electric meter, maaari pa ring mag-avail ng diskwento ang 4Ps members sa pamamagitan ng verification process. Target ng ahensya na maipatupad ng pulisiya ngayong taon upang agad makinabang ang libo-libong low-income households. May panibagong rekomendasyon na isinumite sa Office of the Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure. Ilang malalaking personalidad sa gobyerno at iba pang mga sangkot sa mga maanumalyang infrastructure projects ang nais nilang kasuhan o kaya'y imbestigahan na ng Ombudsman. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, sino-sino itong mga bagong pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman? June, isang dating senador ang kasama sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure. Dito yan sa Office of the Ombudsman. Kahon-kahon ng mga ebidensya ang dumating sa Office of the Ombudsman ngayong hapon mula sa Independent Commission for Infrastructure. Kasama na rito ang rekomendasyon na kasuhan ang mga individual na nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang narito si dating Senator Ramon Bong Revilla, dating Special Envoy to China at businessman na si Maynard Ngu, maging sina Carlin Villa, Gerard Opulencia, Manny Bulusan, Ruel Umali, Jean Ryan Altea, Carlin Yap Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron at Carlo Aguilar. Mga kaso gaya ng direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at iba pa ang inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman papunta sa Sandigan Bayan. Ilan sa mga naging batayan ng rekomendasyon ang mga salaysay na ibinahagi ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa komisyon. The affidavits given by I think Mr. Bernardo and the testimonies given also. But I want divulge at any other. I see sincerity on this part. Then no comment already. Samantala, sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita ni Revilla, sinabi nito na hindi nabigyan ng pagkakataon ang dating senador na depensahan ang kanyang sarili kahit bukas ito na dumalo sa mga pagdinig ng komisyon. Samantala, bukod sa case recommendation, nagsumite rin ng mga ebidensya ang independent body sa Ombudsman para sa mga incumbent at dating senador na naladawit rin sa issue. Kasama rito sina Senator Cheese Escudero, Senator Mark Villar, dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, maging si former Senator Grace Poe. Ayon sa ICI, mabigat ang mga alegasyon sa mga sumusunod na individual, kaya naman para sa mas malalim na investigasyon at paghahanda ng posibleng pagkakaso, hinihingi nila ang tulong ng Ombudsman para sa case build-up. We need witnesses, mga driver, mga katulong,
kusinera, bank clerk, secretary, accountant. We need more witnesses. No? And then, pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the Ombudsman. In the meantime that they are investigating, we are also investigating. So two heads are better than one. Sa pahayag naman ni former Senator Grace Poe, ang referral para sa further investigation laban sa kanya ay patunay lamang na hindi suportado ang mga aligasyon na ipinupukol sa kanya ni Bernardo at walang basihan para kasuhan ito. Sinabi rin ni Poe na bukas siya sa mga investigasyon na isinasagawa ng Office of the Ombudsman. June, samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag ang mga ilang pang individual na kasama dito sa recommendation na isinumite ng ICI sa Ombudsman. Bukod sa pagkakaso at karagdagang investigasyon na dinala dito kaninang hapon, nagsumite rin ng mga karagdagang dokumento ang ICI na susuporta sa mga nauna na nilang mga referral laban naman kina DPWH, dating Secretary Bonoan, Undersecretary Catalina Cabral at iba pang mga idinadawit na DPWH officials. Yan ang balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Jude. Ibig sabihin, Ivan, meron pang malalaking personality na susunod na i-rekomenda. June, ayon sa ICI, tuloy-tuloy ang kanilang mga isinasagawang investigasyon. Ibig sabihin yan, mayroon pa silang mga niluluto o mga nakapilang mga rekomendasyon na ipapasa dito sa Office of the Ombudsman. At inaasahan natin na makakasama na yung mga malalaki pang pangalan na idinadawit din dito sa anomalya sa flood control projects. June. Ivan, alam naman natin na may mga grupo na kumu-question sa constitutionality sa SC ng ICI. Paano halimbawa maglabas ng desisyon na pabor doon sa mga grupo na yon? Ano ang mangyayari doon sa mga rekomendasyon, ebidensya na nakalap ng ICI? June, kung sakali man, katulad ng sinabi mo na maging unconstitutional o ideklarang unconstitutional na Supreme Court itong independent body na ICI, yung mga kanilang naunang rekomendasyon na isinusumite dito sa Office of the Ombudsman ay nananatiling valid o magagamit pa rin dito sa opisina ng Ombudsman dahil ang jurisdiction pa rin naman ng pagkakaso ay nandito sa Ombudsman, pati na rin yung fact-finding investigation, preliminary investigation, lahat yan dito nagaganap bago nila isampa at isa pa sa korte doon sa Anti-Graft Court sa Sandigan Bayan. Sa una na rin mga pahayag dito sa Office of the Ombudsman, tiniyak na ni Ombudsman Remulla maging ni Assistant Ombudsman Clavano na ang partikular na papel ng ICI dito sa pag-iimbestiga sa flood control projects ay bigyan sila ng mga consolidated at mga maayos ng ebidensya para mas mapabilis ang pagkakaso dito sa mga nasasangkot sa anomalya. Jude. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Granted ang motion for consolidation ng mga kasong malversation at graft ng mga akusado sa flood control scandal sa Oriental Mindoro na kinabibilangan ni Zaldico, Region 4B officials at board members ng SunWest Corporation. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 6th Division, pareho lamang ang pinag-ugatan ng kaso, mga akusado at ebidensya ang gagamitin. Pagtitiyak ng korte ang consolidation na ito ay magpapabilis ng proseso at magpapadali sa presentasyon ng ebidensya at makakaiwas sa conflicting rulings. Ahawakan na ng Sandigan Bayan 5th Division ang pinagsamang mga kaso. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, June. Nagpahiwatig si South Korean President Lee Jae-myung na handa siyang magpaabot ng paumanhin sa North Korea kaugnay ng umunoy pagpapadala ng drones ng nakaraang administrasyon sa Pyongyang upang magkalat ng anti-regime leaflets. Gayunman, sinabi niyang nagiging mahirap ang hakbang na ito dahil sa tensyon at alitan sa politika sa bansa na maaaring magdulot ng akusasyon na panig sa North Korea ang kanyang pamahalaan. Lumabas ang pahayag habang iniimbestigahan pa ng Special Counsel ang aligasyong iniutos umano ni former President Yoon
Sukyul ang operasyon upang maengganyo ang North Korea na mag-retaliate at gamitin itong palusot para sa martial law. Binigyan din ni Lee ang pangailangan ng confidence building measures maging ang posibilidad na pag-usapan ang pagbabawas sa joint South Korea-US military drills upang muling buksan ang komunikasyon at mapababa ang tensyon sa Korean Peninsula. Binawi na ng pamahalaan ng Bulgaria ang kontrobersyal na 2026 budget plan matapos dumagsa ang libo-libong demonstrador sa Sofia at iba pang lungsod upang tutulan ang umano'y korupsyon na nakatago sa panukalang budget. Tumaas ang tensyon ng salakayin ng ilang nakamaskarang demonstrador ang ilang tanggapan ng mga pamahalaan dahilan para arestuhin ang higit 70 individual. Kasama sa mga kinundina ng mga realista ang pagtaas ng buwis at social security contributions bilang pondo sa mas malaking paggasta, pati na ang matagal ng aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Kasunod ng pagtutol, naglabas ng pahayag ang administrasyon ni Prime Minister Rosen Zelyakyov na ibabasura ang draft budget at magsisimula ng panibagong proseso habang nananawagan naman ang oposisyon ng agarang pagbibitiw ng pamahalaan. Nagbabala si President Donald Trump na posibleng maging target ng mga pag-atake ng Amerika ang anumang bansa na gumagawa at nagpapasok ng iligal na droga sa Estados Unidos. Kasabay nito, inihayag ng Pangulo na malapit na ring simulan ng kanilang militar ang mga pag-atake sa Venezuela na matagal na niyang inaakusahan ng narco-terrorism na siyang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Ito ang balita ni Carmela Marinda. They sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. Ito ang mariing babala ni US President Donald Trump sa anumang bansa na pinaniniwalaan niyang gumagawa o nagbebenta ng iligal na droga na ipinapasok sa Amerika. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos ang isang cabinet meeting sa White House kung saan binanggit niya ang cocaine mula sa Colombia at pinuna ang mga bansa na sangkot sa drug trafficking. Ayon sa Pangulo, hindi lamang Venezuela ang nasa radar ng Pentagon, kundi kahit ang anumang bansa na gumagawa ng droga para sa iligal na kalakalan papasok ng US. Layunin umano ng administrasyon na pigilan ang pagpasok ng droga at bawasan ang bilang ng iligal na pagdadala nito sa bansa. Kasabay nito, inihayag din ng Pangulo na malapit ng simula ng US military ang mga pag-atake sa lupa sa Venezuela. We're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Ang susunod na pag-atake ay magiging karagdagan sa mga nakaraang targeted strikes sa mga barko ng Venezuela na di umano'y sangkot sa droga. Well, look, all I know is this. Every boat that you see get blown up, we save 25,000 on average lives. 25,000 lives. They've been sending enough of this horrible fentanyl and other things like cocaine and other things, but fentanyl right now is the leader of the pack, to kill our entire nation. Because a little speck on the head of a pin can kill somebody. Una nang pinuna ng mga kritiko ang mga pag-atake na ginagawa ng US, lalo na nang mapaulat na may 2 umanong survivor mula sa drug smuggling boat na napatay sa ikalawang strike ng US. Kasalukuyang iniimbestagahan ng mga Armed Services Committees sa Kongreso ang operasyon at nakatakdang magbigay ng briefing ang admiral na nag-utos ng pangalawang atake. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Inanunsyo ng Malaysia na muling magsisimula sa December 30 ang deep sea search para sa flight MH370. Mahigit 1 dekada matapos itong mawala habang bumibiyahe mula Kuala Lumpur patungong Beijing.
Sinabi ng Transport Ministry na pangunahan ng Ocean Infinity ang operasyon sa lugar na may pinakamataas na posibilidad na matagpuan ang eroplano. Sa ilalim ng no-find, no-fee arrangement, matatandaang naging pinakamalawak sa kasaysayan ng aviation ang unang search na umabot sa 120,000 square kilometers, ngunit halos walang nakitang bakas maliban sa ilang debris. Iginiit ng Malaysia na patunay ang muling paghahanap ng kanilang patuloy na pangakong magbigay ng closure sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa trahedya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Pinaghahandaan na ng Philippine National Police ang seguridad sa holiday season matapos ang sunod-sunod na protesta kaugnay ng katiwalian sa bansa. Maging ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa mga nagbebenta ng illegal na paputok online. Ito ang balita ni Lea Ilagan. What went wrong, what went well, such that in the coming activities ay mapapa-improve natin. Okay? We'll improve in the usual support that is needed and calibrated or responsive security plan that we can employ. Okay? Lalong-lalo na, of course, yung ating mga rallyista ay hindi sila magulo or hindi naghasik ng kaguluhan. Matapos ang maayos na seguridad na ipinatupad ng Philippine National Police sa sunod-sunod na kilos protesta sa iba't ibang panig ng bansa laban sa katiwalian, nakasentro na ngayon ang PNP sa gagawing pagbabantay sa holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pagbabasehan nila ang magagandang nagawa sa pagsasaayos ng seguridad sa mga nakalipas na protesta kaugnay ng security measures na ipatutupad ngayong long holiday. We have a lot of activities after that. We have our Christmas holiday season to ensure that yung bakasyonista natin, whether they are going out of their places, out abroad or coming from abroad, yung mga ating mga turista, matulungan natin, maprotektahan natin. Ang PNP Anti-Cybercrime Group, todo bantay na rin online. Bukod kasi sa mga scam na nag-aalok ng bakasyon, sinasamantala na rin anila na mga illegal na tindera ng paputok ang pag-aalok online. Katunayan, 3 individual na ang naaresto ng mga operatiba sa Tondo at Nueva Ecija na nagbebenta ng illegal firecrackers online. Sa naturang operasyon, nasa mahigit sa 10,000 halaga ng paputok ang kanilang nakumpiska. They are advertising through social media na they are selling firecrackers. So ine-engage namin kasi nakikita sa aming cyber patrolling. So once na nakipag-transaction na sila, so ang aming mga patrollers, especially itong operatives namin, so nagkakandak ng ating entrapment operations. Ang mga suspect ay makaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o an act regulating sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Paalala ng PNP-ACG, iwasan ang pagbili ng paputok online, lalo na sa mga hindi lisensyadong seller upang makaiwas sa disgrasya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itataas na ang benepisyo ng military at uniform personnel o MUP. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itataas sa 3 bahagi ang base pay ng MUP. Ito ay magsisimula sa January 1, 2026. Sa unang araw rin ng 2026, ipatutupad ang pagtataas ng kanilang subsistence allowance sa 350 pesos kada araw. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito sa sakripisyo at trabaho ng military at uniform personnel.
Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang senior citizen upang maipa-check up sa ospital sa Tacloban City. Inalalayan ito ng team hanggang sa maiuwi sa kanilang bahay sa Samar. Ito ang balita ni Lina Giyangan. Wala na kitahin, vital sign ngay, bago kita bumiyahe. May daba niya allergy na allergy, ha pagkaon, ha buwan, ha tawag ini gamot, medisina, wala. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team sa Samar noong December 1. Tungkol ito sa isang 93 anyos na lalaking kailangan mapacheck up sa ospital. Kinilala ang senior citizen na si Justiniano Abaenza, residente ng barangay Pahug, Pinabakdaw. Humingi ng tulong ang kaibigan nito upang maihatid ang pasyente sa ospital. Agad tumugon ang UNTV News and Rescue at tumungo sa tahanan ng pasyente. Pagdating sa lugar, iniinda ng pasyente ang kanan niyang mata na hindi na nakakakita, habang ang kaliwa namang mata ay aninag na lang ng liwanag. Ayon sa matanda, halos 8 buwan na niya itong nararamdaman kaya't nais niyang makapagpatingin sa doktor. Maingat na inalalayan ang matanda na maisakay sa rescue van. Pukrat mata, pukrat mata. Habang nasa biyahe, minomonitor ng team ang kanyang vital signs. Makalipas ang ilang oras ay maayos na naihatid ang pasyente sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City, Leyte. Matapos ang check-up ay ligtas na ihatid ang senior citizen pabalik sa kanyang tahanan. Sa mga nangangailangan na agarang tulong sa panahon na aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lina Giyangan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan gawing transparent ang proseso ng charter change o CHATCHA. Ayon ito sa ilang miyembro ng akadem na dumalo sa public consultation ng House Committee on Constitutional Amendments kaugnay ng mga inihaing panukalang batas para amyendahan o rebisahin ang 1987 Constitution. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Any process to change the charter must be done in a transparent manner and not cut corners. Dapat samantalahin ng Kongreso ang malaking pagnanasa ngayon ng publiko sa pagbabago para isulong ang charter change. Naniniwala si UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na sa gitna na nagpapatuloy na kontrobersya sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan, malaki ang interes ng publikong pag-usapan ang issue ng konstitusyon. Ilang beses nang tinangka ng Kamara sa loob ng ilang Kongreso na maipasa ang panukalang charter change pero hindi lumulusot sa Senado. Ginawa ni Attorney Tamase ang pahayag sa public consultation ng House Committee on Constitutional Amendments sa mga panukalang batas na naglalayong baguhin ang 1987 Philippine Constitution. Ngunit ayon kay Dean Tamase, dapat lang tiyaking bukas ang proseso sa publiko. In the sense that the people, because of the flood control issue, have come to the realization that if the failure is systemic, then maybe the system needs changing. So that openness, that transparent process is necessary, whichever mode may be chosen by the committee and by the houses eventually. Kabilang sa mga isinusulong na panukala para baguhin ang saligang batas ay ang pagluluwag sa economic provisions ng 1987 Philippine Constitution. Sinang-ayunan ito ng mga dumalo mula sa pribadong sektor. First is the exploration, development, and utilization of natural resources. Second is the operation of public utilities. Third is the operation and ownership of educational institutions. And fourth is the ownership and management of mass media institutions.
Binigyang diin naman ng mga ahensya ng pamahalaan na bagaman makatutulong ang pagluluwag sa economic provisions ng saligang batas, hindi ito ang tanging solusyon para maging mabilis at tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. No, and amending economic provisions enables the country to adapt to current and future socioeconomic conditions. However, DepDep notes that lifting the foreign investment participation alone will not solve the country's position in attracting strategic foreign equity, but it is just one of the factors that need to be addressed. We also want to note that the 2023 OECD data with regard to restrictiveness of regulatory FDI Regulatory Restrictiveness Index puts the Philippines second to the most restrictive in ASEAN. So that's after Laos. Additionally, we wanted to note that foreign direct investments to spur for FDI, it's not just limited to the regulatory reform or liberalizing it. There are other factors such as ease of doing business, good governance that require a review for the country's overall attractiveness. Muli namang tinutulan ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution ang panukalang amyendahan ng saligang batas. Giit ng law expert na si Attorney Christian Monsod, ang Philippine Development Plan ang dapat baguhin. It is not the Constitution that needs revision. Maybe the Philippine Development Plan needs a revision in addition. It has good programs on addressing growth and poverty, and it's correct in not proposing charter change. But it has no programs to address the social, economic, and political inequalities of a feudalistic society of political dynasties in all of its 400 pages. Perhaps it is against the interest of those in power. Social justice does not appear in big terms in the 8th socio-economic agenda of President Bongbong Marcos. Samantala, binanggit naman ng ilang dumalo sa konsultasyon ng House panel ang pagsuporta nila sa pagkakaroon ng parliamentary system ng pamahalaan. Kabilang narito si dating Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. Sa parliamentary form ng pamahalaan, ang Prime Minister ang tumatayong leader ng gobyerno at lehislatura. Ang Parliament ang nagtatalaga sa Prime Minister at maaaring mapatalsik sa pamamagitan ng vote of no confidence. I am for a shift to a parliamentary system because the present presidential system is just too impractical already. To run for president, you need at least 5 billion pesos, and to generate this amount of campaign funds, you will have to promise everything to your supporters. You will make commitments. So on day one of your presidency, you will be hamstrung, you will be tied down with these commitments. So I think we can avoid that through a parliamentary system. The parliamentary system is one that holds government constantly to account to the representatives of the people. The fact that the Prime Minister and his ministers sit in Parliament and must respond to questions and challenges that arise not only from across the floor, but from backbenchers as well, convinces me that the parliamentary system is one that allows for a constant check on government. Kabilang din sa isinusulong sa Kamara ang pagkakaroon ng Constitutional Convention o CONCON, isang paraan para maamyendahan ng saligang batas. Sa ilalim nito, ihahalal ang mga delegadong mangunguna sa pagbabago ng konstitusyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas sa pinakabagong survey ng WR Numero Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliin ng mayorya ng mga Pilipino para maging Pangulo ng bansa kung ngayong gagawin ang 2028 presidential election. Sa nationwide survey na isinagawa noong November 21 hanggang November 28, 2025, sa 1,412 respondents,
33.3% ang nagsabi na si VP Sara ang kanilang napipisil na maging Pangulo ng bansa. Sinundan ito ni Senator Raffy Tulfo at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sa Vice Presidential race naman, dinomina pa rin ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang top spots na survey kung saan nanguna si Senator Bongo na 19.1%, habang sina Senator Robin Padilla ay may 8.5% at Grace Poe na nakakuha ng 8.4%. Bagamat bumaba ang punto sa nakuha ng kampo ng mga Duterte, nananatili pa rin itong nangunguna 3 taon bago ang eleksyon. Kapansin-pansin din sa survey na marami sa mga Pilipino ang nananatili pang undecided o pumili ng mga pangalan na wala sa listahan ng survey. Umabot na sa 17.56 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas noong October 2025 ayon sa datos ng Bureau of the Treasury. Ito ay 9.62% na mataas mula sa mahigit 16 trillion pesos na utang noong October 2024. Ang domestic debt ay bumubuo sa 68.6% ng kabuang utang na umabot sa 12.05 trillion pesos, habang ang external obligations ay nasa 5.52 trillion pesos matapos ang net loans at adjustments sa peso equivalent ng foreign currency debt. Ang pagtaas ng utang ng bansa ay dulot ng bagong loan mula sa loob at labas ng bansa at pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Planong obligahin ng Land Transportation Office ang mga driver at operator ng electric tricycle o e-trike na iparehistro ang kanilang mga unit simula sa January 2. Kabilang dito ang mga namamasada maging para lang sa pribadong paggamit ngunit dumadaan sa National Road. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So starting January 2, kailangan itong mga e-trikes registered na sa LTO. Tama po, Mr. Chair. Muling ipinatawag ng Senate Committee on Public Services ang Department of Transportation o DOTR at ilang kaukulang ahensya nito. Kasunod ito ng anunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sa January 2, 2026 pa ipatutupad ang paghihigpit sa pagbabawal sa mga electric vehicle o e-trikes sa mga pangunahing lansangan. Salungat ito sa unang ipinahayag ng LTO sa Senate Plenary Deliberation para sa DOTR budget na December 1 ito dapat na ipatupad. Paliwanag ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Public Services, dapat magkaroon rin ng regulasyon sa operasyon ng mga e-trike. Gayon din ang pag-oobliga sa mga driver na kumuha ng driver's license. Pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motorsiklo, kotse, pag na-violate, matitikitan ka. Diba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Wala nga silang rota. Basta bigla silang tatawid, kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. Sang-ayon naman dito si LTO Executive Director Greg Pua Jr. If they commit traffic violations, there's no way really for them to be apprehended since they are not required to obtain a license. Nilinaw naman ni Senador Raffy Tulfo na wala siyang problema sa mga electric bicycles o e-bikes, wag lang pumunta ang mga ito sa highway. Ngunit binibigyang pansin ng mambabatas ang mga e-trike dahil sa dami na rin anyang mga aksidenteng naiuulat sangkot ang mga ito. Nangako naman ang LTO sa senador na maglalabas sila ng department order para rito. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, pinag-aaralan na nila ang pagbibigay ng prangkisa para sa mga e-trike na ginagamit sa pamamasada. Paliwanag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, nakasaadaan niya sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na ang Department of Transportation ang nararapat magbigay ng prangkisa sa mga e-trike at hindi ang lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng LTFRB Chairman, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga LGU patungkol sa mga nabigyan ng mga ito ng prangkisa.
Magkikipag-ugnayan din ng LTFRB sa Department of Trade and Industry patungkol naman sa safety standards ng mga ibinibentang e-trike. Yun na titignan natin kung nabigyan ba ng local government or kung wala, mas mahirap, no? Hindi lang kolorum, pero yung safety standards na kailangan natin pairalin, no, sa mga e-trikes. Ano ba ang gagamitin natin pampublikong sasakyan? Kasi ang rami ng models ng e-trike, no? You have yung model galing sa Boracay, no, yung mga 6-8 seaters, no? Meron na naman mas maliit, yung dito sa Antipolo mas konti naman. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, hinimok na ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association ng lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Bulacan na magkaroon ng proper monitoring sa lahat ng tindahan ng paputok para makaiwas sa anumang aksidente ngayong holiday season. Kasabay nito, hinikayat din ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang mga LGU sa probinsya na maglagay ng mga community fireworks display sa mga barangay para maiwasan ang kani-kaniyang pagpapaputok ng mga residente. Ito ang balita ni Nestor Torres. Paigtingin po talaga na dapat po may proper monitoring din kasi kung minsan pag wala na pong umiikot na enforcer, minsan nakakaligtaan pa rin po yun. O dapat mas marami pa rin yung mga signages na magpapaalala na huwag tayong mag-testing, huwag tayong magsindi ng sigarilyo sa malapit na lugar na kung saan may nagtitinda ng mga fireworks. Pagkakaroon ng proper monitoring sa lahat ng mga tindahan at pagawaan ng paputok. Itong isa sa mga nais may sa katuparan ng Philippine Pyrotechnic Manufacturer and Dealer Association Incorporated o PPMDAI sa Bulacan. Katuwang ang PNP, Bureau of Fire Protection, DTI at Department of Health. Ayon kay Alapide, kailangang paigtingin pa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na pagbabantay at monitoring sa lahat ng tindahan ng paputok. Malaking tulong din ang paglalagay ng mga signages kabilang na ang no testing and smoking para maiwasan ang sunog at iba pang insidente. May karapatang multa sa bawat LGU. So halimbawa dito sa Bulacan, may mga LGU na first offense, merong pagbabayad ng 500, second offense, ganun po yon. Hanggang sa third offense, mas malaki na po yung ipinapataw. Nagpahayag naman ng kahandaan ang Bulacan PNP at BFP, gayon din ang mga lokal na pamahalaan na makiisa sa grupo para matiyak ang ligtas na pagdiriwang ngayong holiday season. Tiniyak ng PNP na paigtingin nito ang kampanya laban sa illegal firecrackers, gayon din ang pagbabantay sa mga bumibili ng paputok online. They have to abide with the provision, with their license, with the provisions pertaining to their permits. Kasi po, kompleto na po, nakasaad na po doon yung rules and regulation. Gagawin na lang po nila is sumunod po sa tamang paraan. And we discourage them from, of course, yung magkakaroon sila ng mga activities like yung pagkakaroon ng mga pagbebenta ng mga illegal na paputok. Yung mga imported na yan, total ban po tayo. Muli ring nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga bibili ng paputok na bawal manigarilyo at gumamit ng anumang heating device malapit sa mga tindahan ng paputok at pinasisigurado sa mga dealer na mayroon silang fire extinguisher na magagamit sakaling magsimula ang apoy. Para po sa mga nagtitinda, okay, mahigpit nating ipinapatupad yung mga regulations like dapat meron silang fire extinguisher na nakaantabay doon sa paputukan, yung bucket of water, and then yung sand na dapat meron silang mga buhangin. Bawal din pong manigarilyo within 15 meters mula doon sa mismong tindahan ng paputok. May mga heating devices, ipinagbabawal yan. So mahigpit tayo doon kasi pwede yung mag-cause ng risk sa pagsabog ng paputok. So yun yung iniiwasan natin. So yung mga prohibited natin doon sa selling area, hindi talaga siya pwede. Hinikayat din ng BFP ang publiko na gumamit lang ng paputok sa mga designated community fireworks o firecrackers area at huwag sa loob ng kanilang bahay upang makaiwas sa trahedya.
Ang BFP po, nire-require po natin na dapat po bawat bayan, meron talaga tayong designated na community fireworks area. So yun lamang po yung lugar kung saan pwede tayong gumamit ng paputok. So hindi po siya inaalaw na kung saan lang natin gustong gamitin, doon tayo magsisindi. At lalong bawal na bawal po na bibili tayo ng paputok, gagamitin natin sa bahay or sa labas ng ating bahay kasi mag-i-impose ng harm yan sa ating community, lalo na yung sa mga tao sa ating komunidad. Magpapakalat ng tauhan ang PNP at BFP na magbabantay malapit sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat isang nagbebenta, gayon din ng mga customer na bibili ng mga paputok. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Malaki ang posibilidad na ito ay maging bagyo at tatawaging Wilma. Ang mga lugar na posibleng daanan na magiging bagyo at iba pang detalye ihahatid ni Charmaine Varilla, weather specialist ng DOST PAGASA. Base nga sa ating latest satellite image, nakapasok na nga dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan nating low pressure area kaninang alas 2 ng hapon. At huli ngayong namataan sa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nananatili pa rin nga na mataas yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At kung mangyayari nga yan, papangalanan natin yung si Wilma at ito nga yung magiging unang bagyo ngayong buwan ng Desyembre. At inaasahan nga natin na maaari ang tumahak pa kanluran at maaari ang maglandfall dito sa may parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, Biyernes hanggang Linggo. Sa ngayon nga, mataas pa rin yung uncertainty kung saan talaga tutahak itong binabantayan nating low pressure area. Kaya patuloy po tayong mantabay sa PAGASA hinggil nga sa magiging update sa mga susunod na araw dito sa low pressure area. Samantala, maaari nga yan magdulot ng mga malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa may Southern Luzon at mangilan-ngilan pang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-iingat na po yung ating mga kababayan dyan dahil sa mga nakaraang bagyo ay ito rin yung mga areas na nakaranas ng mga pag-ulan. Andyan nga rin yung posibilidad na maaari na din tayo magtaas ng wind signal dahil sa nakikita nating senaryo bukas o sa Thursday. At bukod nga dito sa binabantayan nating low pressure area, patuloy pa rin nga nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa may katimugang bahagi ng Mindanao. Northeast monsoon naman o hanging amihan ang siyang umiiral dito sa may Northern Luzon. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may Cagayan Valley at Cordillera, makararanas na makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dahil nga yan sa epekto pa rin ng northeast monsoon. Samantalang dito naman sa may Aurora, Quezon, hanggang dito sa may Camarines Norte, makakaranas din yan ng mga pag-ulan dahil sa magiging epekto ng shear line o ito nga yung salubungan ng hangin galing northeast monsoon at sa may easterlies. Samantalang dito sa may Ilocos Region at nilalabi pang bahagi ng Central Luzon, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil sa patuloy din ng pagbugso ng northeast monsoon. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Luzon, makararanas ng mga tsansa ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, dala naman ng localized thunderstorms. Ang temperatura nga ay maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius dito sa Legazpi, samantalang dito sa Metro Manila maaaring umabot 25 to 32 degrees Celsius. Sa may area naman ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin nga yung mga tsansa ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. At sa nalalabi pang bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan, andyan yung tsansa ng mga pulupulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon, dala naman yan ng localized thunderstorms.
Agwat nga ng temperatura dito sa may parte ng Davao, maaaring umabot ng 33 degrees Celsius maging dito sa may Puerto Princesa at dito naman sa may Zamboanga ay maaaring umabot 25 to 34 degrees Celsius. At dahil nga sa papalapit na low pressure area na maaaring maging bagyo, inaasahan na nga natin yung pabungad ng mga pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Bukas nga yan ng hapon hanggang Biyernes ng hapon at maaaring nga yung umabot 50 to 100 millimeters. Kaya ngayon pa lamang ay pinag-iingat na po natin yung ating mga kababayan dyan dahil sa ina-expect po natin na mga significant na malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit nga ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon na kung saan patuloy ngang lumalapit yung binabantayan nating low pressure area na magiging ganap na bagyo, maaari na ring makaranas ng 50 to 100 millimeters dito sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging itong Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Sa magiging lagay naman po ng ating karagatan, nakataas nga yung ating gale warning. Magsisimula nga yan dito sa may parte ng Aurora, particularly sa may Dilasag at Kasiguran, pataas dito sa may parte ng Cagayan, Batanes, Babuyan Island or sa seaboards ng Northern Luzon hanggang dito naman sa may western seaboards ng Ilocos Region or dito sa may parte particularly ng Ilocos Norte. Kaya inaabisuhan po natin, especially nga yung maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna yung mga paglalayag po natin dito sa mga seaboards na nabanggit po natin. Samantalang dito nga sa seaboards ng Northern Luzon at sa eastern seaboards ng Northern at Central Luzon, although wala tayong nakataas na gale warning, makararanas ng katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-alon or matataas na mga pag-alon. Kaya pag-iingat po or iba yung pag-iingat po sa ating mga mangisda at mga sasakyang pandagat. At sa nalalabing bahagi naman ng ating seaboards ng bansa, makararanas ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon na umaabot hanggang 2.5 meters. Base nga sa ating tropical cyclone threat potential sa pagitan nga ng ngayong araw hanggang sa Tuesday next week, inaasahan nga yung pag-traverse o yung pag-cross nga nitong binabantayan nating bagyo sa may parte nga ng Southern Luzon, Visayas at dito sa may parte ng Caraga. At kung titingnan nga natin, no, papalabas pa siya or papalabas pa lamang siya by December 10 or Wednesday. Ibig pong sabihin niyan ay magtatagal po siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya expect po natin yung mga prolonged na malalakas na mga pag-ulan ay maaari po yung magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa malaking bahagi, especially nga ng Visayas kung saan inaasahan natin na mataas yung chance na natatahak itong bagyo, maging sa may Southern Luzon at dito sa may Caraga. At kung sakali man po na may mga pagbabago nga dito sa forecast natin, no, at meron nga tayong area of probability na tinatawag, mag-ingat na rin po yung mga kababayan natin dito sa may parte ng Quezon at some parts ng Calabarzon dahil andyan din po yung posibilidad ng pagkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan dala ng shear line. Handa ka na ba? Kasi ngayong darating na December 5, magiging sobrang laki ng buwan. At ito na ang huling pagkakataon na makita nyo siya sa gantong itsura hanggang bago mag-2026. Ito na ang final supermoon ng taon. Mas maliwanag, mas malinaw at mas malapit sa Earth kaysa sa mga full moon nitong mga nakaraang buwan. Kapag malapit ang moon sa Earth, tinatawag na perigee. Pwede siyang magmukhang 8% larger at 16% brighter kaysa sa normal. Pero ang totoong magic, nangyayari sa moonrise, right after sunset. Diyan nagkakaroon ng tinatawag na moon illusion. Hindi naman talaga lumalaki ang buwan. Pero
nililin lang tayo ng utak natin. Kapag may buildings, puno o skyline na nakapaligid, akala natin mas malaki siya. Kaya dramatic at parang hindi totoo ang itsura. Ang December full moon ay tinatawag ng astronomers na cold moon, simbolo ng papalapit na mahabang gabi ng winter season. Pero para sa atin, paalala ito kung gaano tayong kaliit sa harap ng liwanag na mahigit 1 segundo ang biyahe bago umabot sa mata natin. In the Philippines, ang exact peak ng supermoon ay Friday, December 5, 7:14 a.m. Pero syempre, hindi mo makikita ang moonrise sa umaga. So the best time para makita ang malaking buwan? Look west bago sumikat ang araw. Look east sa gabi ng December 4 o gabi ng December 5. Both will appear super bright and noticeably larger. Hindi mo kailangan ng telescope o ng special gear. Mata lang, sapat na. I-enjoy natin ang huling supermoon bago mag-2026. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong pong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Azucena Ponte, Pedro Canlas at Bernardo Laurente. Gayon din kina Danilo Talangan, Apolonio Go at Jeric Haurique. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10:7 na nagsasabi, "Nasa daan ng buhay, siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.